Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpakita na sa presinto si Ate Evelyn para isiwalat ang buong katotohanan kung sino talaga ang killer ni Atty. Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Pumayag na si Patricia na magpunta sa presinto para sa questioning tungkol sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Isa kasi si Patricia sa tinuro na may motibo. Isa pa ay gusto naman daw ni Ramir at Trixie na harapin ni Patricia ang binibintang sa kanya. Kaya humarap siya sa mga pulis. Kwinento ni Patricia, lahat-lahat ng alitan nila ni Atty. Meredith. Galit raw siya kay Atty. Meredith dahil sinira ni Meredith ang pamilya nila. Pero hindi raw talaga si Patricia ang pumatay kay Atty. Meredith. Sinabi ng pulis na ang akala raw niya ay sa pelikula niya lang mapapanood ang mga ganong eksena. Hindi raw akalain ng pulis na pati sa totoong buhay ay meron talaga. Lalo pa raw at dating beauty queen si Patricia. Sanay na sanay raw sa mga drama sa buhay. Sa labas ng presinto, nag-aantay si Lilet, Eira, Bonnie at Kurt sa loob ng sasakyan. Gustong-gusto na raw ni Lilet na makialam sa investigasyon. Ngunit alam raw ni Lilet na hindi papayag ang pulisya sa gusto nilang mangyari. Lalo pa at kapag in-interrogate na ang mga sospek. Habang nasa sasakyan sila, nakita nila ang naghuwelga sa labas ng presinto. Mga supporters ni Lorena at Patricia. Naghuwelga sila dahil wala raw kasalanan ang mga pinagbibintangan nila. Hindi na nakatiis si Eira. Sa kagustuhan ni Eira na malaman kung sino kay Patricia at Lorena ang totoong may sala sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Lumabas si Eira ng sasakyan at nagpunta sa loob ng presinto. Walang nagawa si Lilet, kundi ang sundan na lang ang kapatid niyang si Eira. Sinundan ni Bonnie at Kurt si Lilet dahil baka ma-question sila ng mga supporters nila Lorena at Patricia. Baka kung ano ang gawin nila kay Lilet, kaya mas mabuti na samahan na lang nilang dalawa. Pumasok sila ng presinto at hindi na nagpapigil si Eira. Sinabi ng pulis na pwede nilang masaksihan ang pagtatanong sa mga sospek, pero hindi sila po pwede na mangialam o mag-interrogate sa mga sospek. Kaya pinapasok na ng pulis si Eira at si Lilet para masaksihan ang questioning. Sa kabilang banda, sunod naman na nasalang sa questioning si Lorena at Constantino. At dito napag-alaman ni Lorena na may nagbigay ng salaysay sa mga pulis tungkol kay Lorena. Narinig raw nung taong yon kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa ni Atty. Meredith. Sumabat si Eira. Nakinausap na rin daw ni Eira yung taong nakarinig ng usapan ni Lorena at Atty. Meredith. At rinig na rinig raw ng nagbigay ng salaysay na gusto nang mamatay ni Lorena si Atty. Meredith. Pinagtanggol ni Lorena ang sarili niya. Nasabi lang raw niya kay Atty. Meredith lahat ng yon dahil sa galit niya. At naisip lang ni Lorena ang pagiging magkaibigan nila dati ni Atty. Meredith. Pero hindi raw talaga kaya ni Lorena na gawin ang ibinibintang sa kanya nila Eira. Dahil kahit paano raw ay naging mag-best friend naman silang dalawa ni Atty. Meredith. Kaya wala raw talagang kinalaman si Lorena sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Sa kabilang banda, sa probinsya kung saan nakatira ang on-call maid ni Eira at ni Atty. Meredith na si Ate Evelyn. Mukhang may hindi sinasabi si Ate Evelyn. Gulat na gulat kasi siya nang makita siya ng isang lalaki na halos parang natataranta siya. Napasigaw pa nga si Ate Evelyn nang kausapin siya nito. Tinanong siya kung bakit gulat na gulat siya, samantalang hindi naman siya ginulat nito.
Sinabi ng lalaki na nabalitaan niya raw kung ano ang nangyari kay Atty. Meredith at pinaghahanap raw ngayon si Ate Evelyn dahil kailangan siyang makausap nila Lilet at Ira, lalong-lalo na ng mga pulis. Dahil nalaman raw ng mga pulis na hindi pa raw nakakauwi si Ate Evelyn ng gabi nang may nangyaring krimen kay Atty. Meredith. Sinasabi raw ng mga pulis na si Ate Evelyn na lang ang pag-asa nila para malaman kung may alam siya sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Tinanong ng lalaki si Ate Evelyn kung may alam ba talaga si Ate Evelyn sa nangyari. Agad-agad naman na tumanggi ito. Sinabihan siya ng lalaki ng wala at hindi pa mapakali si Ate Evelyn na parang may tinatagong kakaiba at may alam talaga sa nangyari kay Atty. Meredith. Natataranta si Ate Evelyn. Natatakot siya na baka puntahan siya ng mga pulis sa mismong bahay nila. Samantala, dahil bawal si Lilet at si Ira na humawak ng kaso ni Atty. Meredith, ay naghanap sila ng attorney na maaaring tumulong sa kanila para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Atty. Meredith. May tinawagan si Ira para makakuha ng magaling na abogado. Nakausap na ni Ira si Atty. Rona at may good news ito para sa kanila. Tinanong ni Lilet kung may update na ba sa kaso ni Atty. Meredith. Sinabi ni Ira kay Lilet na makikilala na nila ang bagong abogado sa paglilitis ng case ng mati nilang si Atty. Meredith. Isang magaling na abogado raw na magpapanalo ng kaso nila. Natutuwa si Ira dahil sa wakas ay makukuha na nila ang hustisya sa pagkamatay ng mati nilang si Atty. Meredith. Hindi alam ni Ira at Lilet na papunta na ngayon ang bagong abogado nila at haharapin na nga sila. At tama nga, dahil nakaharap na nila Ira at Lilet ang magtatanggol sa kaso nitong si Atty. Meredith at magbibigay ng hustisya para sa kanila. Nagpakilala agad sila sa isa't isa at ang bagong attorney na nakuha nila. Siya raw si Atty. Renan Alom na magtatanggol sa kanila sa korte at sisiguraduhin raw nito na mapapanagot sa batas ang dapat managot. Nahuhulihin at kikilatisin nilang mabuti kung sino talaga ang may kasalanan sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Bagong kaaway kaya si Atty. Renan? O ito na talaga ang makakatulong para makamit ang hustisya para sa ina nilang si Atty. Meredith. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.